Magandang hapon po sa ating lahat. Higit sa lahat sa ating Diyos na buhay. Pwede mong makita ang mga kamay ng nakakaranas ng pagpapala ng ating Diyos na buhay. At ibigay po natin ang best clap offering sa ating Diyos. Hallelujah! 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 Una po sa lahat ay magandang hapon po sa ating Diyos na buhay at sa ating lahat na narito at sa mga bisita po para po sa dedication po ni Seth. Magandang hapon po sa ating lahat at welcome po ang bawat isa. At kami po'y masayang-masaya na nakasama po namin kayo sa araw na ito. Salamat po sa inyong mga buhay at nagpaunlak po kayo sa invitation ni Brother Leo at ni Sister Abby. At sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay pinagpala sa araw na ito. Sabihin mo. Tayong lahat ay pinagpala sapagkat sa araw na ito ay ating itataas ang Diyos na buhay. Amen po. Sapagkat tayo pong lahat, ikaw at ako, tayong lahat ay nilalang ng Diyos na kung saan bago po tayo nilalang ng Diyos, ang lahat po ng ating mga pangangailangan ay nilikha na po ng Diyos. So pwede pong makita ang mga kamay na nangangailangan po ng Diyos. Amen po, tayong lahat. Kasi po, kung papansinin po ninyo, kung sino po ang lumikha ng mga bagay-bagay na ginagamit natin, kung masira po ito, doon po matatagpuan ang spare parts ng nasirang parts na nasira. Example po ang sasakyan. So sa buhay po natin, palagay nyo kaya may nasisira rin sa buhay ng tao? Amen. Sa palagay kaya natin. Kasi po ay, minsan may tinatawag po nila, bakit minsan tinatawag nila na nagkakaroon po tayo ng broken heart? Diba? Sino pong hindi nakaranas dito na hindi masaktan? Diba? Tayong lahat. Kasi po ay, yung heart po natin ay masyadong sensitive. At sometimes ay malapitan na po natin ang lahat ng tao at minsan yung heart po natin hindi gumagaling, ngunit sa paglapit po natin sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbibigay po ng healing sa lahat po ng ating pangangailangan. Kaya ang araw na ito ay mayroon pong napakagandang mensahe ang Diyos sapagkat alam po natin na ang Diyos ay gumagawa ng himala. Sino pong nananalig dito? Amen po? Bakit po tayo ng mga tao ay tinatawag po natin na himala ang gawa po ng Diyos? Bakit kaya? Hindi nagagawa ng tao. Hindi nagagawa ng tao. Hindi kayang gawin ng tao. At minsan, tayo pong mga tao ay naniniwala po ba kayo na minsan tayong mga tao may mga problema po tayo na walang solusyon sa ating paligid. Sino pong nakaranas ng ganon? Na nagawa mo na lahat, nalapitan mo na ang lahat ng tao, ginamit mo na ang lahat ng iyong kayamanan, nalapitan mo na ang lahat ng mga taong nagmamahal sa'yo. Pero lahat po ng mga resources natin, minsan ito po ay hindi sapat. Ngunit sa paglapit natin sa Diyos, doon po natin natatagpuan yung pinakahanap-hanap ng ating mga puso. Sapagkat tayo po na mga tao na nilikha po ng Diyos, mayroon pong parte ng puso po natin na tanging ang Diyos lang ang nakakapuno nito. Subukan po natin na tayo po as born-again Christian, subukan po natin na kausapin mo ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong mga mahal sa buhay, at huwag kang manalangin sa loob ng, sabihin na po natin, sa loob ng 1 linggo, kung anong mararamdaman mo. Yung sanay kang nananalangin. Nakikipagniig ka sa presensya ng Diyos. Paggising mo sa umaga, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Kinikilala mo na ang Diyos na siya ay Diyos ng iyong buhay. Nagpapasalamat ka sapagkat ang iyong hininga ay kaloob ng Diyos. Sino po ang magsasabi na ang ating buhay ay hindi kaloob ng Diyos? Kaloob ito ng Diyos. Na kung saan ay kausapin mo man ang iyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, lahat ng mga tao na makakapagbigay ng kaligayahan sa iyo,
At kapag hindi ka nakipagniig sa Diyos, ano pong nangyayari sa atin? Nanghihina po tayo. Pero once na lumapit po tayo sa Diyos, ang Diyos po, mayroon po siyang ibinibigay na lakas sa atin na mula sa Kanya, higit sa lahat ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng tao at ng ating mga tinatangkilik. Sino pong agree sa akin? Amen. Amen po. Kaya po, ang araw na ito ay napakahalaga po ang araw ng linggo sapagkat itong araw ng linggo, pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Na kung saan ka man pumunta, ay maririnig mo na ang pinag-uusapan ay Diyos. Sino po dito ang pumunta ka sa ibang lugar ay wala kang makikita na church? Mayroon at mayroon. Every community, saan ka man pumunta, kailangan kumpleto. Ano po ang mayroon sa bawat community? Maliit man ito. Kailangan laging may church. Mapansin po ninyo? Kahit sa tuktok ng bundok, ilan lang po ang tao na nakatira doon. Ano pong mayroon dapat doon? Mayroong school, may church, at mayroon po kung saan yung mag-meet yung mga community sapagkat sa buhay po natin, sa ayaw at sa gusto natin, kung may social life po tayo, mayroon po tayong spiritual life na kailangan po ito ay ma-met sa presensya po ng Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo po ay mag-aral at magbasa po ng salita ng Diyos sapagkat kung ang binibili po natin gamit ay may manual, ang mga cellphone natin, sasakyan o anumang gamit, binabasa po natin ito. At minsan, tamad na tayong basahin anong ginagawa natin. Ay ginagalaw mo na lang at doon napapagana mo naman. At tayo rin po bilang tayo nilikha ng Diyos, may manual ding ibinigay ng Diyos. Na kung babasahin po natin ang Biblia, ang sabi po dito sa Biblia, lahat daw po ng nangyayari sa mundo ay paulit-ulit lang. Kung ano yung nangyayari ngayon, nangyari na nung unang panahon. Di po ba? Pero hindi po natin hindi natin pwedeng sabihin na ang buhay po natin ay tayo ay mag-request ng dalawang buhay. Hindi po. Isang beses lang tayong mabuhay. Sino dito ang may dalawang buhay dyan? Brother Maymay. Brother Maymay daw. Kasi at yung mga iba po, sabi po nila ay parang pusa daw na laging nalalagay sa bingit ng kamatayan pero ini-extend ng Lord ang kanyang buhay sapagkat may plano pa ang Diyos. Kaya po, sabihin mo sa iyong katabi, binigyan ka ng Diyos ng buhay sapagkat may plano ang Diyos sa iyong buhay. Amen po. Para magbigay ng glory sa ating Diyos na buhay. Kaya sa araw na ito, makibukas po kayo sa akin sa Book of Mark, sa Marcos chapter 9. At makikita po natin dito sa Book of Mark chapter 9 beginning 14. Ayan, makibukas po kayo sa akin. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang sabi po ng Marcos chapter 9 verse 14, pagpabalik nila ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya ay inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya ay inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya ay naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya,
hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata at dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pa't napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inaalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Verse 22, madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Verse 23, kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, ikaw, espiritong nagpapabibi at nagpapabingi, iniutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata, at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit hindi po namin napalayas ang espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihan salita. Sandali po tayong pumikit at ituon po natin ang ating puso sa Diyos na makapangyarihan. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, at sa pangalan ng Panginoong Hesus sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, narito po Diyos ang iyong bayan. Kinikilala ka namin na Diyos ng aming buhay. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa lugar na ito, sapagkat ito'y nararapat. Hindi kami nagpupuri sa iyo sapagkat gumawa ka ng mabuti sa amin, kung hindi kami nagpupuri sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Salamat o Diyos sapagkat tinuruan mo ang aming mga puso na magpuri sa iyo sapagkat ikaw ay tunay na Diyos. Kaya o God, sa araw na ito, hayaan mo na maitaas, madakilang yung dakilang pangalan sa lugar na ito. At tunay o God, mula umpisa hanggang matapos, alam namin ang banal na Santong Espiritu ay kikilos sa aming kalagitnaan o Diyos at imimet o God ang bawat desire ng bawat puso. Sapagkat sa araw na ito, Lord, inaamin namin sa aming mga sarili, all we need is you, Lord. All we need is your presence, O God. Ang kailangan namin ay ikaw, O Diyos, ang iyong presensya. Kaya umaasa po kami, Panginoon, na kami uuwi na dala-dala ang iyong masaganang pagpapala, O Diyos, at nakamtan ng design ng bawat puso. Salamat po, pagpalain niyo ang iyong salita, pagpalain niyo ang iyong abang lingkod. May your triple anointing power be upon me, not my weakness be seen, but your glory alone in this place, O God. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God! Sino po ang familiar dito po sa binasa natin sa Mark chapter 9? Sa istoryang ito, sino po? Ito po yung kwento na kung saan ay mayroon pong isang bata na inaalihan ng masamang espiritu. Amen po? At doon ay makita po natin, sabi ko po kanina, ay mayroon at mayroon pong nangyayari sa atin na mga tao na kung saan tanging ang Diyos lang ang makapagbigay po ng intervention. Amen po? Kaya makita po natin sa istorya na binasa po natin dito ay mapansin po natin dito sa binasa natin sa chapter 9, sa Mark chapter 9, ay sa verse 14,
Ayan po, nakaupo na po ang lahat. Ayan. Sa verse 14, tingnan po natin, ano po ang sabi po sa verse 14? Pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming tao na nakapaligid sa mga alagad at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Sabi po sa verse 14. So, makita po natin dito ay, bakit po sinabi dito na pagbabalik nila? Para po maunawaan lang po natin itong istorya na pinag-aaralan po natin. Sabi po sa verse 14, pagbabalik nila. Kasi po, ito po ay bago po itong kwento na nangyari po yung transfiguration. Malala niyo po, na umakyat po ng bundok, ang Panginoong Jesus, kasama po niya si Pedro, si John, at saka si James. Na umakyat po sila sa bundok, nagkaroon po ng transfiguration, na nagliwanag po ang Panginoong Jesus at nagkaroon ng parang tatlong kubol. Sino po ang nakita po doon? Si Elias po at saka si Moses. At doon, after po nun, so, sa baba po ng bundok, naiwan po ang 9 na disciples. At nagkataon na ang tatay ay dinala po ang anak na may sakit sa mga disciples. At wala po ang Panginoong Jesus. At dito po ay nung dinala po ng tatay ang anak na inaalihan ng masamang espiritu ay hindi po napalayas ang masamang espiritu ng 9 na disciples at nagkaroon po ng kaguluhan. Pag may problema po tayo, di po ba ay minsan nararanasan din po natin na lumapit po tayo sa unang nilapitan natin ay hindi natin natatagpuan ang solusyon ng ating problema. Sino pong agree sa akin? Hello? Di ba? At doon, nung pumunta po itong tatay na yung anak niya na may sakit, ay dinala niya sa 9 na disciples at hindi po ito napagaling. Instead, na ang solusyon ang matagpuan niya, ang sabi po ng ating binasa sa verse 14, ang sabi po doon ay, sabi po pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Naghahanap ka ng solusyon tapos ang nangyari ay nagtalo-talo pa ang mga tao. Diba? Instead na solusyon ang hanapin mo, at sabi po kasi doon, napakaraming tao, at nandun ang mga eskriba, nandun yung mga disciples, nandun yung may sakit, at nandun yung tatay ng may sakit. Instead na solusyon ang natagpuan, ang mga tao na napakarami ay nagtalo-talo. Sino pong minsan nakaranas ka ng ganon? Naghahanap ka ng solusyon, instead na solusyon ay konsumisyon. Kasi bakit ang mga tao nagtalo-talo? Bago ko po sabihin po yung title, bakit minsan ang mga tao, kasi tingnan niyo po ha, lumapit yung tatay, may sakit. Sino ba ang example natin dito na may anak na bata? Si Leo? Ang late pa ni Seth, ano? Kasi dito, sabi bata, hindi po dinescribe kung ilang taon, pero yung bata hindi na kinakarga. Okay po? So, example natin si Brother Peter, si Gab. Ayan. Best example po. Halimbawa si Brother Peter, no? Halimbawa, may sakit si Gab. Dinala sa mga tao na alam niya na makakatulong. Tapos, instead, at nung dinala po yung anak, ay nandun ang disciples, kasi po nung time na yon, kapag po nagpapagaling ang Panginoong Jesus, ang mga tao, ang daming mga nakikiusyoso. Hindi po lahat may pananampalataya. Kung hindi gustong makita, sige nga kung mapapagaling. Para bang maraming ganon, di ba? At
At minsan, kapag din may problema po tayo, ang dami din mga osyosera. Sinong agree sa akin? Diba? At doon sasabihin, sige nga, kung ano yung solusyon na gusto niyang makamtan, kung ito nga yung sagot, diba? At nung hindi nakamtan ng tatay yung solusyon, halimbawa si Brother Peter, ang daming mga taong nakiusyoso. At instead na mag-concentrate, mag-contribute sa solusyon ng problema, nagtalo-talo. Bakit kaya minsan tayong mga tao nagtatalo-talo tayo? Bakit? Kasi tinanong ko din po ito nung pinag-aaralan ko to. Bakit kailangan tayong mga tao magtalo-talo? Kanya-kanyang opinion. Diba? Alam niyo po, isa po ang isinagot ng Diyos sa akin. Nagtatalo-talo daw po tayo ng mga tao because instead na hanapin ang solusyon sa problema ng isang tao, problema natin, tinitignan natin yung bawat weaknesses natin. Kung anong kahinaan mo, kahinaan ko, kahinaan ng bawat isa, doon natin pinipinpoint. At kapag na-pinpoint ang ating kahinaan, anong nangyayari? Sensitive tayo. Di ba? Subukan nyo na, halimbawa ako, sasabihin nyo sa akin na, naku, ang pangit naman ng ugali mo, sungit-sungit mo. Di ba? Hindi mo mapigilan, magre-react ka. So kapag ganun ang nangyari, nagtalo-talo ang mga tao. Pero, ang magandang balita, ito po yung magandang balita, God knows kung hanggang kailan ang limitation natin ng mga tao. Sino agree sa akin? Diba? God knows! Alam ng Diyos ang mga nangyayari sapagkat ang tatay na ito, lumapit siya sa mga disciples, mayroon siyang pananampalataya. Sino ang mga nandito na may pananampalataya? Pwedeng itaas ang kamay. Amen po, may pananampalataya tayo sa Diyos. May pananampalataya ang tatay na ito. Kaya po, dito po, nais ko pong sabihin ang title po natin ngayong araw na ito, Only Believe. Sabihin po natin, Only Believe. Manalig ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, manalig ka lang. Maniwala ka lang. Manalig ka lang sa Diyos. Bakit ko po sinabi na ang Diyos, hindi po niya hinahayaan na magtagal ang ating sitwasyon na gano'n na may mga pagtalo-talo. Kasi po tingnan niyo po, dito po sa verse 15, tingnan niyo po, nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon? Dumating po ang Lord, na kung saan ang Diyos, ang Panginoong Jesus, siya po yung may highest authority. Pansinin po ninyo, kapag po nagtalo-talo ang mga tao at walang highest authority, anong mangyayari? Pantay-pantay ang mga tao. Walang highest authority. Di ba lahat nagre-raise ng voice? Subukan niyo po sa pamilya. Kapag po nagtalo-talo mga magpipinsan, di ba walang patalo, tama ako, mali ka naman, tama ako, mali ka naman, lahat tama, Tapos biglang may dumating ang may authority. Halimbawa po ay magulang. Pag dumating ang magulang, o ziya, o lolo, o lola, anong mangyayari po sa mga magpipinsan? Tatahimik. Kasi dumating ang may authority ng family. Kaya po, dito, dumating po ang Panginoong Jesus bilang nasa kanyang authority sa atin po ng mga tao ay tinanong niya ano ba ang pinagtatalunan. Tinanong niya po at sabi po sa verse 17, sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Kaya po, gusto ko pong tignan po natin kung paano po yung journey of faith ng tatay na ito. Tignan po yung stages niya. So tignan po ang number one, the first stage is desperation and disappointment.
Sino po dito ang nakaranas sa buhay minsan na tayo desperate? Aminin po natin, na-disappoint. Sino pong nakaranas? Diba? Kaya, dito po itong tatay na ito, bakit po siya desperate? At sabihin mo sa katabi mo, bakit minsan ikaw ay desperate sa buhay? At minsan ikaw ay disappointed, di ba? Bakit po siya desperate? Bakit po siya desperate? Desperate po siya kasi yung anak niya ay may sakit. Sino po dito na kapag ang anak mo may sakit, ikaw ay masaya? Of course, desperate po tayo. Di ba? Lalo na po tayo ng mga magulang. Lagi nating sinasabi na yung paghihirap ng ating mga anak ay kung pwede lang akuin natin. Pero hindi pwede. Kasi kailangan na mag-mature ang mga anak natin sapagkat sa ayaw at sa gusto po natin, mauna tayong mawawala sa mundo. At sabi po nila, ang pinakamagandang kayamanan na maipamana po natin sa ating mga anak, maturuan natin sila na magkaroon ng lakas ng loob na lumaban sa buhay. Kasi po ang pera nahahanap. Di po ba ang kayamanan nahahanap at pwedeng mawala? Pero ang lakas ng kalooban na minsan dumating po ang unos ng buhay at kung mayroon kang lakas ng loob na lumaban at pananampalataya sa Diyos, gaano mang unos yan ng buhay, ikaw pa rin ay nakatayo sapagkat ikaw ay mayroong katatagan ng kalooban na hindi ito kayang bilhin ng anumang kayamanan. Kaya tayo pong magulang, kapag po nahihirapan ang mga anak natin, ipag-pray po natin sila na malampasan nila ito sapagkat sa bawat pagkakamali at unos ng buhay, doon po sila natututo. Tayo po, tayo sa generation natin, tayo laki sa hirap. Sino po dito ang laki sa hirap? Diba? Tayo na mga laki sa hirap, yung hirap na pinagdaanan natin, tinatanaw na lang natin. Pero yung naituro sa atin kung bakit tumatag ang ating kalooban, nasa atin na yun. Walang sino mang makakaagaw dito. At kapag nagkaroon ka ng problema, sasabihin mo sa iyong sarili, sinamahan ako ng Diyos noon, sasamahan din ako ng Diyos ngayon. Diba? Palagpagan ko natin ng Diyos. Kaya, pag itong tatay na ito, siya po ay desperate po siya, may sakit po ang kanyang anak, at ang gusto niya ay solusyon, ay hindi po solusyon ang kanyang natagpuan, nagtalo-talo pa ang mga tao. Hindi ka naman kaya ma-disappoint? Na sa mga taong hihingan mo ng tulong ay instead na tulungan ka na ay nagtalo-talo pa? Di ba? So, anong mangyayari na kapag ikaw ay may problema na ka at lumapit ka at nagtalo-talo pa ang mga tao, ano pong nangyayari? Yun na po yung parang yung mukha natin hindi maipinta, no? Di ba? Kapag desperate po tayo, kahit masarap ang pagkain, hindi ka makakain. Kapag sinabing disappointed, ito po ay parang yung puso mo hinihiwa. Sino po dito ang nakaranas na parang hinihiwa ang puso? Normal po yun. Kasi po pag naranasan po natin na masaktan sa mga taong nasasaktan sa paligid natin, nagkakaroon po tayo ng compassion. Dahil nararamdaman natin kung ano ang nararamdaman ng nasaktan. Kasi nasaktan tayo. Hindi tayo pwedeng tumawa o maging masaya sa panahon na alam mong may nasasaktan kasi naranasan mong nasaktan. Kaya dito po, itong tatay na ito, siya po ay desperate po siya, disappointed siya sapagkat sa kanyang karanasan na makahanap po siya ng solusyon sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paglapit sa mga disciples, ay hindi po yun ang nangyari. Pero sabihin mo sa katabi mo, ganun pa man ang mangyari, huwag kang sumuko. Sabihin mo! Diba? Huwag tayong sumuko! Kumbaga sa, ano po ba yung laro na, yung softball, di ba? Kapag nasa first base ka pa lang, alam mo
sumuko ka na at babalik ka na. Di ba? Anong desire mo? Ikaw ay? Mag-home base ka. Yun po yung pinaka-goal niya. Kaya itong tatay na ito, siya po ay hindi sumuko. Kaya po the second stage po ng kanyang faith, kanyang journey of faith ay number 2 po stage is determination and desire. After po nang ikaw ay desperate at disappointed ka, kung wala kang determination, sabihin po natin, determination. Kung wala kang determination, paggising mo pa lang ng umaga, ayaw mo nang bumangon. Hello? Lalo na pag malamig. Pero dahil determined ka, dahil may goal ka, dahil may dream ka, dahil may ipinagagawa ang Diyos sa'yo, dahil may purpose ang buhay mo, at determined ka na magawa mo ito, kahit disappointed ka, kahit desperate ka, yung natitira mong lakas, gagamitin mo ito upang bumangon. Hindi ka mananatili na desperate ka sa isang lugar. Di po ba? Kasi po sa stage po ng desperation and disappointment, alam po ba natin na para tayong nasa tunnel? Sinong agree sa akin? Ang dilim! Napakadilim kasi po yung desperation and disappointments. Kapag nandun ka po sa stage na yon, napakadilim ang iyong paligid sapagkat wala kang ibang iniisip kung hindi yung pangyayari, kung paano ka, bakit ka naging desperate, at kung bakit ka disappointed. Doon ka lang nag-iisip, doon ka nagdidwell. Halimbawa, nasaktan ka, yung last word na sinabi sa'yo na nasaktan ka, nagdidwell ka doon. At anong mangyayari? Laglag si luha. Di ba? Iiyak ka. Pero, pag determined ka, may determination ka, at doon, ikaw ay babangon, ikaw ay yung desire mo. Alam niyo po ba na kapag yung desire mo, alam po ba yung desire natin, ito po yung nagbibigay sa atin ng lakas. Sinong agree sa akin? Kasi yung desire natin, di po ba, kapag nagkaroon ka ng desire, nagkakaroon ka ng vision, sinong agree sa akin? Halimbawa, nag-desire ka na magkaroon ng bahay. Hindi mo ba ito i-vision kung anong bahay ito? O sasabihin mo sa puso mo kahit bahay kubo na lang. Kaya, kailangan, pag ikaw ay determined at may desire ka, ito po yung magbibigay sa iyo ng energy na ikaw ay babangon, ikaw ay kikilos, ikaw ay magpapatuloy, na bagamat ikaw ay nabigo, ikaw ay nasaktan, ikaw pa rin ay tatayo sapagkat alam mo, lalo na pag ikaw ay ang lalapitan mo ay ang Panginoong Jesus at sa iyong pananampalataya, ang Diyos ay may kayang gawin sa iyong buhay. Amen. Mabigo tayo sa tao, pero sa Diyos, kailanman hindi tayo bibiguin ng Diyos. Kaya yun po yung napakasarap na pwede tayong iwan ng tao, pero ang Diyos, hindi tayo kayang iwan. Hindi po tayo iiwan kailanman ng Diyos. Kaya po dito, yung second stage niya, determination and desire. Kaya po, itong tatay na ito ay pwede niya, kung sa isipan niya ay pwede siyang mag-give up. Pero ang nagbigay po sa kanya ng yung determination niya ay yung sitwasyon ng anak niya. Sapagkat tuwing nakikita niya yung anak niya na may sakit, hindi niya ito kayang tignan. Di ba? Tignan niyo po sa Milan. Hindi lang po sa Milan o sa iba't ibang, sa buong mundo, bakit po dumadami ngayon ang mga nagnanakaw? Di ba? Lawakan po natin yung isipan natin, lawakan natin yung puso natin. Bakit dumadami ang nagnanakaw?
Kasi po yung mga magulang walang maihain sa tabula. Hindi kayang tignan ng tatay at nanay na sa oras na magutom ang anak, walang ipakain. That's why, kapag po nagkaroon ng crisis, ano pong nangyayari? Nagkakaroon po ng mga magnanakaw. Kasi po ang nanay at tatay ay, maalala niyo po yung kwento ng isang labanderya na siya po ay nagtitiis dahil sa hirap ng buhay at kapag mayroon siyang sweldo sa paglalabanderya, ibibili niya ng pagkain at yung anak niya na alam niyang gutom na gutom, pakakainin niya at kapag yung anak niya, sasabihin niya sa nanay niya, "Nay, kain ka." Sasabihin ng nanay, "Sige anak, busog ako." Diba? Kasi, di baling sabi ng nanay, di baling magutom siya, mapakain lang yung anak. Totoo po yun, tayong magulang. Kaya, makita nyo sa lugar sa isang lugar, pag nagkaroon po nag-increase ang mga magnanakaw sapagkat mayroon pong gutom. Walang maihain sa tabula. Kaya nagkakaroon po ng problema. Ngunit sa atin, tayo po na mga nananalig at nananampalataya sa Diyos, ang pangako po ng Diyos, as we seek ye first His kingdom and His righteousness, ang sabi po niya, all these things shall be added unto us. Lahat ng pangangailangan natin ipagkakaloob ng Diyos. Kapag inuna natin ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos. Kaya tignan niyo po sa bahay ninyo, sino pong pinagutom ng Diyos dito sa atin? Di ba? Buksan ninyo ang inyong mga drawer. Marami pang nakatago dyan ng mga tono, mga sardinas. Ang mga Pilipino hindi naubusan ng bigas. Magka-crisis na sa paligid. Pumunta ka sa bahay ng Pilipino, hindi magugutom. Tignan mo ang katabi mo kung hindi totoo ang sinasabi ko. Di po ba? Kasi po, ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, tayo po ay sanay sa hirap at binigyan po tayo ng Diyos ng wisdom na makokonti man o marami, alam natin itong i-manage. Diba? Yun po yun, binigyan po tayo ng Lord ng wisdom. Kaya po, itong tatay na ito, yung kanyang determination at desire, siya po ay nagpatuloy, siya po ay lumapit sa Panginoong Jesus. Kaya po, dito ay nakausap niya ang Panginoong Jesus. Dito na po yung, nung tinanong po ng Panginoong Jesus kung ano pong nangyayari sa paligid, ano pong nangyari, sumagot po ang tatay. Sabi po ng tatay sa verse 17, sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita." So, ibig sabihin yung bata ay pipi. Okay? Sabi po, tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At sabi po doon, at dinalangan nila rito, ito sa kanya, nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata, anupat na palugmok ito sa lupa, at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Ito po yung third stage ay distress and doubt. Bakit pangatlo ang distress at doubt? Ano po sa Tagalog ang distress? Pangamba. Okay? Pangamba at pag-aalinlangan. Kapag po determined ka na, may desire ka, kagaya po ng tatay na ito, nung nasa harapan na siya, yung bata at nangisay at inilugmok, bumubula ang bibig. Alam ba natin na kapag nasa peak tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng pangamba? Sino agree sa akin? Amen.
yung nasa peak, yung malapit na ang solusyon, malapit na ang breakthrough, malapit nang sagutin ang prayer mo, malapit nang ibigay ang desire mo, malapit nang matanggap ang desire ng iyong puso, nagkakaroon ka ng pangamba, nagkakaroon ka ng distress, nagkakaroon ka ng doubt. That's why, malapit ka na sa victory. Anong nangyayari? Atras. Kasi po, yung lakas na sinasabi nila na gahibla na lang. Diba? Yung lakas mo na natitira at habang nakikita mo yung peak ng problema, kagaya ng tatay na ito, na kasi po itong tatay na ito, mula pagkapanganak, yung bata, mula nung lumalaki siya, ganyan na siya. Inaalihan siya ng masamang espiritu, bumubula ang kanyang labi, pipi siya. Kapag nandun yung masamang espiritu, nilulugmok siya, sabi sa apoy o sa tubig. Kung ikaw kaya ang tatay, makita mo ang anak mong ganon. Diba? Yun na yung sasabihin na, hanggang kailan kaya matatapos ng problemang ito? Hanggang kailan? Kumbaga, yun na yung prayer mo sa Lord. Lord, hindi ko na kaya. Hanggang kailan to matatapos? Hanggang kailan itong mga ganitong pangyayari sa paligid ko, sa buhay ko, sa pamilya ko, o anuman, o sa trabaho ko, anumang parte ng buhay natin, hanggang kailan hindi ko na kaya? At doon, nagkakaroon po tayo ng pangamba, nagkakaroon ka ng doubt, na kung saan hanggang kailan mo matatanggap yung kasagutan ng Diyos sa iyong buhay. Pero, bagamat may pangamba ka at nagkakaroon ka ng doubt at hindi ka humihinto, ikaw ay nagpapatuloy. At sa pagpapatuloy mo, at yun na yung perfect timing na ibibigay na ng Diyos ang desire ng puso mo. Sapagkat po, wag po nating ma-misinterpret, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang sagutin ang bawat prayer natin right away. Pero, ang hindi pa po prepared, bakit hindi niya sinasagot ang prayer natin? Tayo! Hindi natin kayang i-manage yung hinihingi natin sa Lord. Sikuhin mo ang katabi mo, gaano ba kalaki ang hinihingi mo sa Lord? Di ba? Malaki ba? Ito ba ay kaya mo nang i-manage ngayon o kaya naghihintay ang Lord ng perfect timing kasi ang hinihintay niya ay tayo, maging ready tayo. Kaya, dito po, itong tatay na ito, hindi po siya sumuko, siya po ay nagpatuloy, bagamat siya po ay nagkaroon na po siya ng pagkabalisa at nagkaroon na po siya ng pangamba. Pero siya po ay patuloy na lumapit at hindi po nawalan ng pag-asa. Ito po yung tunay na kayamanan. Yung hindi ka sumusuko. Sikuhin mo ang katabi mo, di ba? Ikaw yun. Hindi ka sumusuko. Hindi tayo sumusuko. Di ba? Hindi tayo sumusuko na nakikipaglaban upang makamtan natin ang desire ng ating mga puso, upang makamtan natin ang kapayapaan na kaloob ng Diyos, ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin, sapagkat ang nais ng Diyos sa buhay natin, magkaroon tayo ng buhay na payapa at pinagpala. Sabi po nila, ang buhay daw po natin ng mga tao, wag daw po nating bilangin gaano tayo kahabang na buhay. Huwag daw po natin bilangin yon. Kung hindi, paano ka nabuhay? Kahit maikli ang buhay mo, pero masaya ka. Kaya, sa ating buhay ay huwag po tayong pumayag na dumaan ang bawat araw na hindi po tayo payapa at masaya. Kasi isipin natin, ang buhay natin ay hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya napakahalaga na paggising mo sa umaga o habang may panahon, sa bawat araw, huwag mong palampasin ang araw, yakapin mo ang mahal mo sa buhay. Kung ang asawa mo, pagising mo sa umaga, amore, I love you. Diba?
sa nanay mo, sa tatay mo, ma, pa, I love you. Napakahalaga po yun. Na paggising mo sa umaga at sinabihan ka ng asawa mo, anak mo, o nanay mo, o sino man na mahal mo sa buhay, sinabihan ka, I love you. Paglabas mo ng bahay, ang saya-saya mo. Nang lumabas ka ng bahay, wala man lang nagsaluta sa'yo. Diba? Diba ang bigat? Ang bigat harapin ang buhay, ang trabaho. Pero subukan mo, paglabas mo ng bahay, punong-puno na ang puso mo ng kaligayahan sapagkat sa loob ng iyong tahanan ay para bang ikaw ay inip na inip ka na matapos na ang iyong trabaho sapagkat gusto mo na kaagad umuwi. Sapagkat sa tahanan mo, masayang masaya ka sapagkat punong-puno ng pagmamahal at pag-aaruga at kapayapaan. Kung katabi mo ang mahal mo sa buhay, narinig mo yon. Diba? Sikuhin mo. Amen po? Kaya, huwag po tayong sumuko. Huwag tayong sumuko. Ano man ang nararanasan natin, huwag po tayong sumuko. Kaya dito po yung last stage ng journey of faith po ng tatay na ito ay deliverance and delight. Ito na po yung pinakahihintay ng tatay na ito. Ang sabi po sa verse, dito po sa 22, sabi po, madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako. Tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Sabi po, ito po yung pinaka-highlight sa verse 22 and 23. Sabi po sa English, and it has often cast him into fire and into water and to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. And Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. Immediately the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. Kaya, ang sabi po dito ng Panginoong Jesus, sa verse 24, kung babasahin po natin, sabi niya, kung may magagawa ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba ay lubos na nananalig sa Diyos? Amen po? Tayo ba ay lubos na nananalig sa Diyos? Sapagkat ang tatay na ito ay, kung mapapansin po natin, siya po ay sumagot po siya, sabi niya kaagad, sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Ito po yung tunay na yung grace po ng Lord, na bagamat hindi po tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, ngunit yung kanyang grace ay sagana. Bagamat tayo po ay nagkulang sa Diyos, ngunit ang Diyos, hindi po niya tinignan yung ating pagkukulang. Kung hindi ang tinignan po ng Diyos, yung ating pananampalataya na hindi po tayo sumusuko sapagkat sa ating sitwasyon, alam natin sa paglapit natin sa Diyos, may magagawa ang Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ano man ang desire ng puso mo, may magagawa ang Diyos sa iyong buhay. Sabihin mo sa kanan at sa kaliwa, may magagawa ang Diyos. Kailangan lang po natin manalig, manampalataya sa Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen po? Kaya, that's why, ang Diyos, kung mapapansin po natin, hindi po lahat ng lumapit sa Diyos ay nakaranas po ng himala. Hindi lahat ng lumapit sa Diyos ay nakaranas ng kagalingan sa mga may sakit karamdaman. Nakaranas ng deliverance sa mga inaalihan ng masamang espiritu sapagkat sila po ay hindi nananalig sa Diyos. Kaya, sa mga
pagpapala, kailangan manalig tayo sa Diyos na siya po ay Diyos na gumagawa ng himala. Alam ko po, sa ating kalagitnaan, kaya itong tatay na ito ay siya po ay lumapit sa Panginoong Jesus. Kasi po, tingnan po natin, sinabi ko po kanina, sa ating mga problema, hindi po natin maiwasan na tayo po ay mabigo sa unang nilapitan natin. At sa unang paglapit natin, ay instead na magkaroon ng solusyon, lalong gumugulo. At ang mahalaga, kahit anong maranasan natin, hindi tayo sumusuko. Kailangan mag-determine po tayo, may determination tayo na makamtan natin yung goal natin. At kapag hindi po tayo sumuko at yung pananampalataya natin ay firm po yung pananampalataya natin sa Diyos at doon makakamtan natin ang himala ng Diyos sa ating mga buhay. At mapapupurihan ang Diyos na gumagawa ng himala sa bawat buhay na nananalig sa Kanya. Kaya po, ang paglapit sa Diyos ay kailangan sa puso po natin 100% tayo po'y manalig. Tayo manampalataya na sa paglapit natin sa Diyos, anuman ang desire ng puso natin, ito'y makakamtan natin. At huwag nating sayangin na sa paglapit natin sa Diyos ay asamin natin ang desire ng puso natin ay makamtan natin sapagkat sa presensya ng Diyos, laging may himala sapagkat ang presensya ng Diyos ay makapangyarihan. That's why, makita natin ang mga tao ng time na yon, wala na silang ginawa kung hindi makipagsiksikan na lumapit sa presensya ng Diyos, sapagkat sa presensya ng Diyos, laging may himala at pagpapala. Kaya po sa araw na ito, I know and I believe, sa iyong kinauupuan, kung ano man ang desire ng iyong puso, manalig ka na may magagawa ang Diyos sa iyo sapagkat siya ang nagsabi sa Luke 18:27, whatever impossible to man is always possible to God. Kaya kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa sa tao, sa paglapit mo sa tao, sa Diyos ay laging may pag-asa. Sapagkat kung hindi ito kayang gawin ng tao, ang Diyos kayang gumawa ng himala sa iyong buhay. Amen po? Kaya sa araw na ito, sa ating pagtayo, sa ating kinatatayuan, ay isipin po natin kung paano ang tatay na ito sa kanyang paglapit, hindi po siya sumuko, hindi siya nawalan ng pag-asa, at sa kanyang paglapit, siya'y nanalig, siya'y nanampalataya na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala sa kanyang buhay. Kaya sa puso mo, ilagay mo sa iyong puso, pagtayo mo sa iyong kinauupuan, paglapit mo sa trono ng Diyos, kalakip ng iyong pananampalataya, may gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Amen po. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Hallelujah!